Sa isip-isip ni Grid na ang leader ng assassin organization na Eclipse, na si Lantier. Nagtataka at batid pa ni Grid na kahit ang insight niya at ang Slaughterfin's eye patch ay hindi pa din ito ma-detect. Hindi niya din siya mahanap sa magic detection, dahil undead na siya. Batid pa ni Bram na ito ay hindi dahil siya ay patay na. Kahit noong buhay pa siya, nahihirapan din siyang hanapin siya, dahil binubura niya ang mga bakas niya. Stealth ang isang kakayahang kinakailangan para sa mga assassin. Siya ang nagdala nito sa tuktok, at higit pa dyan, siya ay isang taong nakakuha ng titulo ng isang legend. Kung gusto niya, maaari niyang burahin ang kanyang pag-iral sa mundo. Kahit sa kanyang magic detection, isang himala kung ma-detect niya kahit isang hibla ng kanyang mga buhok. Sa isip-isip ni Grid na ang Lantier na yan, may narinig na siya dati sa kanya noon. Tinatanong ni Grid kung sino siya, bakit siya naging undead. Sinasabi ni Bram na ang contractor na si Bal ay nakakuha ng mga kakayahan ng isang necromancer. Malamang nahanap ni Pagma ang kanyang kalansay at ginawa siyang Death Knight. Nagtataka at sa isip-isip ni Grid na isang legendary blacksmith, swordsman, at necromancer si Pagma. Ito ay kalokohan, pero gayunpaman, ang problema dito ay isang Death Knight na ginawa mula sa bangkay ng isang legendary assassin ang lumitaw sa 61st Island. Ibig sabihin ay maaaring lumitaw bilang mga kaaway ang ibang mga legends. Hindi niya pa natatapos ang advancement quest niya. At walang garantiya para matalo siya, mula sa nakaraang henerasyon. Sinasabi ni Bram na ang mga undead legend na ito ay isang shell lamang ng kanilang mga dating sarili. At kung mayroon siya na mayroon sa kanya, dapat lang na kaya niyang matutunan ng maayos ang magic niya, dapat kaya niya silang harapin. Sa isip-isip ni Grid na pwede siya maging tulad ni Pagma, dapat marami din siyang klase. Hindi dapat siya ma-distract, dapat mag-focus siya sa bagay na nasa harap niya. Hindi namamalayan ng legendary assassin na si Lantier na inatake na pala siya ni Noe sa likod at sinasabi ni Noe na mabagal lang siya. Napansin ni Grid na nablock ng balabal ng legendary assassin na si Lantier ang claws ni Noe. At tinatanong nito kung ilang kaya ang cut resistance ng balabal nito. Umatake na ang legendary assassin, binato nito ang kanyang mga dagger patungo kay Grid. Sa isip-isip ni Grid na ang insight, eye patch ng Slaughterfin, at synergy ni Iarod. Nakikita niya ang landas na tatahakin ng kanyang pag-atake. Malamang manggagaling siya ngayon sa likod, sa tingin niya ba nagag-ana pa din sa kanya ang mga parehong strategy na ginagawa niya sa kanya. Sumisigaw at sinasabi ni Grid na ilayo niya dito ang punyal na yan. Nag-counter-attack si Grid at ginamit niya ang revolve. Sa isip-isip ni Grid na isa itong fake, mabilis na nag-counter-attack si Lantier at nakatanggap si Grid ng fatal damage. Sinasabi ng system na hindi madaling namamatay ang mga naging legends. Dahil umabot na ang iyong health sa mga critical na level, lahat ng pag-atake ay resisted sa loob ng 5 segundo. Napapamura at sa isip-isip ni Grid na na-activate agad ang immortal sa 2 atake lang. Gaano ba kalakas ang kanyang attack power? Napapatanong si Grid kung gawa ba sa adamantium yung dagger niya. Ito ay may mataas na attack power kaysa sa Grid's great sword. Kung ang balabal niya ay may ganitong nakakabaliw na defensive capabilities, ang natitira sa kanyang mga kagamitan ay mas baliw pa. Sinasabi ni Bram na bagamat siya ang successor ng Pagma, ito ang katotohanan, Grid. Sa kanyang kasalukuyang sarili, hindi niya magagawang talunin kahit isang likha ng Pagma. Sa pag-aakala niya na naiintindihan niya na wala siyang magagawa sa ngayon, dapat alam niya rin kung ano ang kailangan niyang gawin para lumakas. Ang bagay na yon ay kasing lakas dahil sa magic, pinapatigil ni Grid si Bram sa pagsasalita. Dahil hindi ito matanggap ni Grid, sinasabi ni Grid na ang gaganda kasi ng mga gamit niya. Hindi niya maisip kung makakagawa pa ba siya ng mas maganda kaysa sa kung anong meron siya. Ginamit ni Grid ang Black Transformation, para siyang isang blacksmith sa kaibuturan. Gulat na gulat at nagtataka si Bram at hindi makapaniwala sa nakikita nito at sinasabi nito na ang lalaking ito ay pasugad pa din kahit wala na itong pag-asa. Pasugad na sila Randy at Noe at sinasabi ni Grid kila Noe at Randy na may 5 segundo pa. Ang nagpapainit sa bakal ay hindi lamang ang martilyo, kundi ang kamay na humahawak nito. Batid pa ni Grid na kumuha sila ng maraming impormasyon tungkol sa kanya hanggang maaari, sa huli, namatay sila nang hindi man lang nakapagpatama kahit isang atake, ngunit ito ay parang blacksmith na pagkatalo, dahil ginawa ni Grid ang lahat ng kanyang makakaya para matuto pa tungkol sa kanyang kaaway, binabalak niya maghiganti.
Lipat naman tayo sa Reden, sinasabi ng mga sundalo na nakabalik na ang Panginoon. Sinasabi ni Greed na matagal din siya hindi nakabalik, at baka umalis din siya ng maaga. Ang taglamig sa disyerto ay medyo kakaiba. Nagmamadali naman si Irene na pumunta kay Greed at sinasabi nito na mahal kong asawa, at sinasabi nito na miss niya ito. Nahihiya at sinasabi ni Greed na my loves, maraming mga taong nanunood sa kanila. Sinasabi ni Lowell na ang magandang relasyon sa pagitan ng Panginoon at kanyang asawa ang nagdadala ng kapayapaan at kaligtasan sa isipan ng mga tao. Pinapataas din ito ang rate ng kapanganakan, kaya pakiusap, magpakita ng higit na pagmamahal sa mga tao. Naiinis at tinatanong ni Greed kung pervert ba siya? Paano nila magagawa yon sa harap ng lahat ng mga tao? Galit na sinasabi ni Lowell na sa tingin niya ba talaga na sinadya niya yon? Wala talaga siyang naiintindihan. Sa isip-isip ni Lowell na ang pagdami ng mamamayan ang core ng pagpapalakas ng militar. As expected, masyado siyang kampante sa mga ganitong bagay. Bilang subordinate niya, kailangan niyang gawin ito. Ang agham ng mga babae, sa isip-isip ni Greed na kahit one-sidedly killed siya, hindi niya akalain na hindi man lang niya nataman kahit isang scratch. Kung patuloy na lumalabas ang mga undead na legends, kailangan niyang gumawa ng ilang kagamitan bilang paghahanda. Kung bibigyan niya rin si Noe at Randy ng ilang items, malamang tataas rin ang chance niyang manalo. May 6 na araw pang natitira hanggang sa international competition. Sa 4 na araw na natitira, kailangan niya nang umalis papuntang France. Sa kabilang banda naman, ang oras sa Satisfy ay 12 araw pa ang natitira. Sa maikling panahon na yun, kailangan niyang gumawa ng revenge item na kayang talunin si Lantier. Sa Smithy, binabati naman si Greed ng mga blacksmith sa kanyang pagdating. At sinasabi nila na welcome my lord, tumatawa at sinasabi ni Khan na kung magpapatuloy siya na mawala ng matagal, baka makalimutan niya na ang kanyang mukha. Napakatagal na din, pabiro naman sinasabi ni Khan na o baka naligaw siya sa paghahanap ng Smithy. Nilabas ni Greed ang Great Lord Sword at tumatawa at sinasabi nito na nakahanap siya ng paraan dahil nandito siya. Tignan nila kung mas mahusay na sila ngayon, hindi naman makapaniwala si Greed na nasa advance 8 na siya. Kamakailan na stuck siya sa 7, at tinatanong nito kung ano ang nangyari. Sinasabi ni Khan na ilang mga bagay lang ang na-realize niya habang nagtuturo sa mga kabataan. Manghang-mangha naman dito si Greed at sa isip-isip nito na kung aalagaan niya siya ng kaunti pa, maaari siyang maging isang pinangalanang NPC. Sinasabi ni Greed na bilang successor ni Albatino, mayroon siyang higit sa sapat na talento. Sa kaunting pagsisikap, maaari siyang maging mas mahusay. Sinasabi ni Khan na mayroon lamang 10 tao na nagawang gawin yun. Masyadong ambisyosong layunin para sa isang matandang tulad niya. Anyways, parang handa na siya mag-umpisa para magtrabaho, ihahanda niya na ang mga panggatong para sa kanya. Nagpasalamat naman dito si Greed, napansin at namangha naman si Greed sa sobrang linas ng kanyang pugon. Nakangiting sinasabi ng blacksmith na inaalagaan ni Mr. Khan ang pugon, Panginoon ko. Nakikita naman nating si Greed na natutuwa ito kay Khan. Naalala naman ni Greed ang sinabi ni Bram na lumakas lang siya, dahil sa magic. Batid ni Greed kung pinapatawa ba siya nito, saka nandito na ang mga kailangan niya, ang mga kaibigan niya. Ihanda niya na lang ang magic para sa kanya, bilang congratulatory gift. Ang legendary magician ay nadismaya sa blacksmith dahil tinuturing lang nito na extra lang ang great magic. Siyempre, wala naman pakialam dito si Greed, sa isip-isip ni Greed na gagawa siya ng sandata na kayang talunin ang Bone Boy. Ang favorability ni Bram ay nabawasan ng 2 sa kasalukuyan 68. Sinasabi ng isang blacksmith na ang kanilang Panginoon ay naghahanda ng maraming ingredients. Batid pa ng isang blacksmith na parang higit pa sa 1 o 2 items ang ginagawa niya. Naalala ni Greed ang sinabi ni Lowell na hindi niya pa daw ito naririnig? Dahil sa nerf, medyo mahihirapan daw siya sa international competition. Higit pa daw dito, ang iba daw na rankers ay tumanggap ng milyon na sponsorship at naghahanda para sa competition. This time, kalaban niya din siya, kaya kailangan niyang maghanda. Sa isip-isip ni Greed na narinig niya mula kay Sihi na nakatanggap siya ng $300,000 bilang sponsorship. Masyado nila siyang minamaliit, dahil sa nerf, sobrang valuable ang premyo, $300K lang pala siya. Batid ni Greed kung pinapatawa ba siya ng mga burat. Mayroon siyang 140,000 ginto, na humigit kumulang $200K.
Ngunit sa pamamagitan nito, siya na ang bahala sa international competition. Nagpapasalamat siya kay Bone Boy dahil nawalan siya ng trump card. Natalo siya kay Lantier habang nasa Black Transformation, dahil dyan, bumukas ang isang dark gate, at muntik na siyang madala sa impyerno. Pinigilan ito ni Bram at sinasabi nito na hindi mangyayari yan, dahil kung mapupunta siya sa impyerno sa kalagayan niya ngayon, lalamunin lang siya ng Great Demon. Batid ni Greed na sa mga sandaling yun, ginamit ni Bram ang lahat ng kanyang magic power para sugpuin ang Dark Gate, hindi niya akalain na ayaw niyang mahulog sa impyerno. Anyways, ito na ang susunod na araw, may 69 na araw, 9 na oras, 3 minuto, 15 segundo hanggang sa mabawi ni Bram ang kanyang magic power at para ito ay magising, hindi mo magagamit ang kasanayan na assimilation hanggang hindi pa gumigising si Bram. Sa isip-isip ni Greed na sa satisfied time, 69 na araw ang pagtatapos ng tournament. Nawalan siya ng key weapon, sa anumang kaso, nangangailangan siya ng bagong kagamitan, kaya mabuti na lang at nakabalik na siya dito. Ang Gold Crown Awakening, Wooden Horse Knight, Troll Lord, Crying Ogre, at ang Lantier. Habang kinakaharap niya ang mga malalakas na halimaw, naramdaman niya na umabot na sa wall ang kanyang equipment sa depensa. Ang Dark Magic Resistance, Recovery, Attack Speed, Accuracy, Intelligence, Defense, at marami pang iba. Ang Holy Light Set ay mahusay sa mga tuntunin ng depensa. Pero kalahating taon na yun, sa pagtaas ng level ng mga monster at mga player, bumaba na ang value nito. Ang Holy Light Set ay kapaki-pakinabang lamang kapag may healer o kapag nasa Great Magician state. Para harapin ang katulad nila Kraugle o Lantier, kailangan niya ng equipment na mas mahusay kaysa sa gear na mayroon ng mga halimaw mula sa Bane. Equipment na karapat-dapat sa isang Great Warrior, magsimula sila sa Scale Mail na mayroon ng Troll Lord. Isang armor na gawa sa maraming mga metal na plate na pinagsama-sama. Pinadali ng istilong yon ang paggalaw at pag-alis sa pag-atake ng mga sword. Karaniwan, ang Scale Mail ay may downside ng mga spaces na lumitaw sa pagitan ng mga scales, pero dahil may 2 layers of scales ang kanyang armor, napanatili nito ang magandang punto at nabawasan ang mga depekto ng Scale Mail. Ngunit kung mag-stack siya ng masyadong maraming mga layer ng mga scale, ang timbang ay tataas, at ang pagiging epektibo nito ay lubhang nababawasan. Ang core material ay kailangang magaan at resistant. Nagpapasalamat siya na may ganitong materials, at 2 beses na resistant sa bakal at habang 3 beses din na mas magaan. Isa itong black steel, mahirap magtunaw ng black steel, kahit si Khan ay hindi magagawa ito, ngunit sa kanyang legendary technique na level 7, ito ay magiging posible. Isa lang ang kanyang magiging problema, ito ang oras. Para mas maganda ang equipment na magagawa niya kaysa sa Troll Lord, kailangan niya mag-stack ng kahit 3 layers. Kailangan niya ng daan-daang mananipis na meticulously crafted black steel scales. Kailangan niya din ng oras para makabit ang lahat ng scales na yan. Sino ang unang mapapagod, kahit magpastahan pa tayo ng burak? Umabot na ng gabi si Greed sa smithy, at inabutan na din ng umaga. Sinasabi ng isang blacksmith na first time niyang makakita ng black steel na sobrang maliit at manipis. Batid pa ng isang blacksmith na sikat ang black steel sa mahirap tunawin. Hindi niya akalain na kakayanin niya ito, dumating si Khan at nagtataka at sinasabi nito na patuloy pa din siya nagtratrabaho. Sinasabi ng isang blacksmith na oo, hindi pa siya natutulog. Mahigit 200 na ang ginagawa niya. At napapatanong na lang ito kung ilan pa ang gagawin niya. Makalipas ang 2 araw, sinasabi ng system na na-activate ang epekto ng legendary blacksmith's patience. Para sa susunod na oras, ang iyong konsentrasyon, kalusugan at depensa ay tataas ng husto. Na-activate ang epekto ng legendary blacksmith's breath. Lubhang tumaas ang mga epekto ng produce item. Ang Scale Mail ay nabuo. Nakikita nating mukhang burat na si Greed dahil sa wala pang tulog. Sinasabi ng system na ang Scale Mail Fortified, isang scale armor na ginawa ng isang structure na binago ng legendary blacksmith Greed. Ito ay binubuo ng 621 na mga black steel scale na nakasalansan at pinagtagpi sa 3 layer. Kahanga-hanga ang Scale Mail na ginawa mo, iba ito sa Scale Mail na lumitaw sa production method list sa Analyzing. Sinasabi ni Greed na isa itong fortified, tulad ng Magic Missile Fortified ni Bram. Napapatong na lang si Greed sa lamesa at sinasabi nito na 2 araw na siyang nagtrabaho na walang tigil, at ramdam niya na nahihilo na siya.
Tulad ng pinatibay ni Bram ang basic magic sa kanyang paraan, nagawa niya rin ito. May napansin si Grid sa lamesa na isang pagkain, at sinasabi nito na ngayon na pagtanto niya na. At tinatanong nito kung iniwan ba ni Kan ito kahapon? Sinasabi ng system na pag-organisa ng ranking at mga opsyon ng item. Bigyan ng pangalan ng iyong nilikha, napapatanong si Grid kung may mga step pa ba, at sinasabi nito kung ang pinakamalaking characteristic nito ay ang mga steel scale na nakasalansan sa 3 layer. Napatingin ulit si Grid sa pagkain at sinasabi nito na si Kan talaga. Lagi siya nakakahanap ng paraan para tulungan siya. Katulad ito ng slice ng isang pork belly, tatawagin niya na ito ngayon na 3 layers, rank, legendary.